Isang kotse at isang taxi ang nagsalpukan sa underpass sa lungsod ng Quezon kaninang madaling araw. Yung driver ng kotse ay nakainom daw. Si Oscar Oida, naka-alerto 24. Animoy nanonood lang ng shooting ang mga taong ito nang madaanan namin sa bahaging ito ng Quezon Avenue Tunnel sa Quezon City mag-aalas 3 sa madaling araw. Paano ba naman? Ilang segundo ba lang daw nakalilipas nang makasaksi sila ng isang aksidente na pangkaraniwang sa pelikula mo lang daw makikita. Ang sangkot, ang taxing ito at ang Honda City na ayon sa mga saksi ay mistulang nag-acrobat. Nabangga niya yung puwit sa taxi. Pagkabig niya doon sa sumampa sa gutter. Pag sampa sa gutter, tumagilid yung kotse na itim. Kaya nga natamaan yung bubong ng kotse doon tumama sa bilog. Oo, tapos tumagilid bumalik. Parang pelikula nga. Ang naararong concrete ball na ito sa may Center Island. Maging ang mga tinamong pinsala ng dalawang sasakyan. Batid na, malakas ang naging impact. Ayon sa driver ng Honda, sinusundan niya ang nasabing taxi na mag-alangan ito kung dadaan sa tunnel o sa ibabaw. Diretso lang yung linya ko. Kinato Last minute gusto niya pumunta sa underpass. Pero depensa ng taxi driver, sobrang tulin daw ang pagpapatakbo ni Kalingasan. Medyo matulin talaga ang takbo na, sir. Kasi nung pagkabangga niya sa amin, puwitan, tumigaya pa siya, sir, dito. Kaya durog yung bilog-bilog na sa gilid Tapos nung pagkabangga niya, tumaob naman siya, tumulin pa sa takbo dyan. Lumipas lang mga sandali, napag-alaman ng motoridad ang anilay sanhi ng aksidente. Para sa mga kapatid nating motorista, paulit-ulit na lang po tayo nagbababala na kapag nakainom po tayo, wag na tayo magmamaneho. At hindi lang yung buhay natin ang mapapangalagaan natin, pati yung buhay ng ibang motorista. So ano ba, nakainom ba ito? Nakainom dahil birthday niya raw ng linggo. Sa kabutihang palad, walang masyado nasaktan sa aksidente, maliban kay Kalingasan na nagtamo ng ilang galos sa braso. Oscar Oida, naka-alerto 24. Chika Minute! Matapos ang Griselda, gaganap naman si Glyza De Castro bilang kapatid ni Marian Rivera sa GMA epic seryeng Amaya. Ano kaya ang naramdaman ni Glyza ngayong hindi na siya ang bida sa show? Makichika kay Lars Santiago. Swerteng nagsimula noong nakaraang taon at nagtuloy-tuloy ngayon ang nagpapasaya ngayon kay Glyza De Castro. Pagkatapos siyang mabigyan ng title role sa Griselda, ngayon ay may bago siyang soap opera at may sisimulan pang pelikula. Isa si Glyza sa mga bida sa indie movie na Patikul. Istorya ng mga tao sa Patikul Sulu na ang hangad ay maimulat ang mga kabataan sa kahalagahan ng edukasyon. Kasama niya rito ang award-winning actors din na sina Marvin Agustin at Allen Quizon at direktor nila si Joel Lamangan. Sa huli kasi may mangyayaring hindi maganda, so ako yung magte-take over doon sa isa sa mga teachers na nasawi. Tapos ako yung sasama sa mga bata doon sa quiz bee, magte-train sa kanila, magre-review para sa kanila. Pinaghahandaan din ni Glyza ang Amaya kung saan makakasama niya si Marian Rivera sa unang pagkakataon. Gagampanan niya rito ang papel ni Binayaan, ang kapatid sa ama ni Marian bilang Amaya na isang babaeng mandirigma. Kahit nag-title role na si Glyza sa Griselda, wala ro problema sa kanya kung maging suporta siya ni Marian sa ipinagmamalaking epic serye ng GMA. Ako wala naman talaga akong problema And syempre depende rin yun sa story. Tapos okay naman din yung cast, okay naman din yung mga makakatrabaho ko. And hindi talaga ako namimili Kung ano yung ibigay sa akin, ayun naman din yung tatanggap ko. Medyo conscious lang daw si Glyza sa costume niya sa Amaya dahil katulad ng co-stars niyang si Marian at si Rochelle Pangilinan, labas ang tiyan nila sa kanilang kasuotan. Kailangan kong magpapayat kasi yung costume yata namin ay hindi gagamitan ng bodysuit. So, kailangan kong i-prepare yung sarili ko then physically. And maganda kasi yung concept Nung nakita ko nga yung teaser, parang wow, ang ganda, bago talaga. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Up next sa Chika Minute, Mikey Coangco. Nagbabalik telebisyon sa bagong GMA show na Magic Palayok. Tutukan yan. Mel? Salamat, Pia. Patuloy ang paglakas ng piso kontra dolyar. Katunayan, sa pagtataya ng ilang eksperto, posible raw bumagsak
sa 37.50 level ang palitan. Nakatutok si Bernadette Reyes. More than 30 years na. Isa si Cheat Salazar sa umaasa sa padalang pera mula sa asawang seaman. Sunod ang layaw niya ng minsang pumalo sa 50 pesos ang palitan ng piso kontra dolyar noong 2001. Pero ngayong lumalakas ang piso, nahihirapan daw siya. Dati, yung binibili mong 30 pesos, 60 pesos na. Tapos kung bababa pa yung exchange rate, paano na lang? Negatibo rin ang epekto ng malakas na piso sa mga negosyong nag-i-export. Nagmamahal kasi ang presyo ng kanilang produktong ibinebenta sa ibang bansa. Sa forecast ng economic team ng HSBC, posible raw na umabot sa 37.50 ang palitan ng piso kontra dolyar bago matapos ang taon. Dahil sa patuloy na paglakas ng ekonomiya. Paliwanag ng isang ekonomista, lumalakas ang piso dahil bukod sa lumalagong mga negosyo, lumalakas din ang kakayanan ng gobyerno, maging ng mga tao na gumastos. Nakakaakit din daw sa mga investors na nais mag-impok sa bangko ang mataas na interest rate ng piso sa bansa. Kung mag-i-invest ka, di ba, pupunta ka doon sa country or region na mataas yung growth rate compared, say, to the US, tapos yung interest rate mo, mas mataas kasi you earn more. And that's why, pumupunta dito yung funds. Ngayong lumalakas ang piso kontra dolyar, payo ng mga eksperto, kung meron kayong hawak na dolyar, mas maganda raw na ipalit ito ng piso, saka mag-impok sa bangko sa pamamagitan ng peso savings account. Ilagay mo sa peso savings, di ba? Kasi mas mataas yung interest rate nun. Kesa ipunin mo doon, if you think the peso will appreciate, it's better to send it now. If you think the peso will depreciate, you can keep it abroad in the meantime. May mabuti rin namang dulot sa ordinaryong Pinoy ang paglakas ng piso. Bukod sa magandang pagkakataon ito para mamasyal sa ibang bansa, nagmumura rin ang mga imported na bilihin tulad ng petrolyo at trigo na mataas ang bentahan ngayon sa pandaigdigang merkado. Oil price before was say $70 per barrel. When the peso was at 50, ngayon it is still $70 per barrel but the peso is at 40. Para mas mura ngayon yung di ba, yung oil sa atin. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Susunod, lalaki sa China, 4 na taong tiniis ang kutsilyong nakatarak sa kanyang ulo. Isang eksperto, tumestigo laban kay Congressman Ronald Singson. At hairdo ni Congressman Manny Pacquiao. Inspired nga ba ng look ni Justin Bieber? Tutukan lahat ng yan dito sa 24 Oras.